Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, sa ngayon meron lang akong gustong i-share po sa inyong lahat. Sobrang sobrang di ko alam kung ano yung magiging total expression ko dun sa staff na yun. Well, hindi ko na lang papangalanan yung store. Hindi ko na lang papangalanan yung business establishment and yung store pwede pa, pero yung business establishment pa na lang yun for the confidentiality. Okay, ikukwento ko na lang. Ganito kasi yung yung nangyari. Well, pagpunta ko dun sa store na yon ay inaantay kong bigyan nila sa akin yung order. Ngayon, hindi pa kasi nang notify dun sa application kasi namin, sa apps namin, na naka-ready na yung order. Tapos di ko alam kung anong position ng staff na yun. Basta yung isang staff doon sa store na yun, dun sa SM, yung isang business establishment doon, yung isang staff nila, then alam nyo sabihin sa akin, gabing-gabi na, pero naka-shades ka pa rin. Unang-una, okay lang, tapusin ko lang muna yung kwento. So, ganun, pagkapasok ko dun sa may store, sa business establishment na yun, inaantay kong makuha yung order ko. Tapos, sinabi sa akin ng staff na sana ka palagin na lang po, sabi sa akin. So, ako naman naglagin ako. So, habang ako ay nagla-login, susunod ako ng ibang detalye din kasi meron silang mga details tungkol sa mga rider's logbook, pinipilapan namin sa mga iba't ibang vendor. Ngayon, ang nangyari, out of curiosity nitong staff na to, grabe, tinitigan talaga ako, pinagmasdan talaga ako. Kasi doon nga sa sinabi niyang gabing-gabi na naka-shades ka pa rin, doon sa sinabi niyang yun, kasi talagang na-curious siya. Sa sobrang curious niya, talagang tinitigan niya ako kung paano ako makapagsulat doon sa logbook. Parang tingin niya siguro kalokohan lang yung pagsusot ko ng shades. Haba, tingin niya siguro parang nagbibiro lang ako na, or parang trip ko lang na magsuot ng shades pag gabi. Gabi na naka-shades pa rin ako. Tingin niya siguro trip ko lang yun eh. Pero alam niya, sabi ko dun sana sa staff, dahil sa sobrang curious, as in tinignan talaga ako eh.
tinignan kung kung tama ba yung mga may susulat ko, or dun sa every column na i-fill up ko is tama ba lahat mga detalyeng isusulat ko doon. So talagang tinignan, nilapitan, tinitigan. Abay, malala. Kaya naman ang kwan doon, sobrang talaga eh. Sobrang talagang tinutukan eh. Talagang yung pagtutok niya, titignan niya talaga kung palya ako sa pagkakasulat ko, kung meron akong magiging palya. Pero wala eh. Tapos nung natapos na yung fill up, kuning order, sabi ko, sir, hindi ko po gagawin ang bagay na to kung hindi ako sigurado. Dumaan lang kasi ako sa isang matinding pagsasanay. Kaya naman, yung mga detalye na kailangan nila ay naisulat ko kahit na madilim na, or kahit na nakashades ako. So sa tingin niya siguro, or sa tingin nila, na parang nanditrip lang talaga ako. Tapos sabi ng isang staff, ala ka sir, grabe, ang lakas naman ng niya, ng visualization niya. Now, sa lahat po ng sa lahat po ng mga nakikita nyo, madilim naman na dito sa sa area. So dito na sa Bypass Road, sobrang dilim na rin. Ibig sabihin, lihitin mong nakikita ko talaga ang ruta, ang daanan. Nakikita ko talaga yan. So sa tingin siguro nitong staff na to, parang nagbibiro lang ako. Ewan ko ba? Well, alam nyo, natatawa na lang din ako dun sa sa mga ganong klaseng tao. Alam nyo kung kahit na din sa mga kapwa ko din riders, tataka nga sila, bakit gabi na pre, gabi na, bakit ganyan naka-shades ka pa rin? Grabe. Kung maintindihan nyo lang yung science kung bakit naka-shades pa rin ako, well, please lang pag-aralan nyo pong siyensya. Ang dami-dami pa rin talaga dito. Dami-dami pa rin na nakikurious kung bakit at kung paano nga ba talaga nakakakita sa dilim. Ganito, magsasalita na lang ako, hindi nyo na nakikita yung video. Ibig sabihin talaga daw gumanggap ng liwanag, kasi nakikita ko talaga. So di bale, wala na rin akong maisip na sabihin. So yun na lang yung yun lang yung gusto kong ibahagi sa inyo. Kung ano man yung mga something na curiosity or insecurity, or kung ano man yung nakikita natin sa isang tao, na kung ano man yung bagay na parang, oh, bakit ganito ganyan, please lang po, be observant muna. Observe na muna tayo, and then pag-aralan natin, mag-research tayo sa mga sa mga internet browser. Ang daming ways of learning kung gusto mo talagang matutunan. Kaysa naman sa ganun na tumatanda ka nga, pumupuro naman yung kaalaman mo. Mas may ginayin ka nun kapag may mga nakikita kang ganung klaseng bagay. Abay, tignan mo, salisikin mo, palawigin mo yung kaalaman mo. Ang sa ganun, hindi ka na mukhang napag-iiwanan. Gaya na may dalawang motor na nakasalubong.
Meron akong dalawang motor na nakasalubong. Tapos meron pa sa may gawing likuran ko. So marahil yung mga yan, magtataka din yung mga yan kung paano nga ba talagang nakikita sa dilim. Tapos yun pa, ewan ko kung nakakagit na ito ng camera. Yan, ito isa. Tapos meron sa gawing likuran ko, ayun, sila yung galing sa likuran. Tapos yun pa. So itong mga to, maraming magtataka itong mga to. So yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Please lang naman, pag-aralan nyo din naman muna bago kayo parang sinasabi nyo sa sarili, para bang sinasabi nyo sa sarili ninyo na patanda kayo ng patanda, papurol man na ng papurol ang inyong kaalaman. Please lang, huwag ganun. Dapat patanda ka ng patanda, dapat ang ginagawa mo, patuloy mo pa rin pinapatalas yung memorya mo. Hindi mo naman kailangan sobrang maging genius or magpaka-genius. Ang kailangan mo lang, asahin mo lang. Huwag yung parang tumasan na pumupul yung kaalaman mo. Huwag naman ganun. Kasi ako honestly, ayoko yung parang pag tumatanda ako, pumupurol yung kaalaman ko. Ayoko nang ganun. Mas gusto kong tumatanda ako, tumatalas yung kaalaman ko. So, di bale, yun lang. Sana may natutunan tayo sa ibinahagi ko sa inyo. And thank you so much, friend. God bless po sa ating lahat.